Magandang umaga po, WCM family, sa bawat isang kasama po namin sa araw na ito sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. Sa mga oras na ito, inaanyayahan ko po ang bawat isa na pakibuksan po ang yung mga Biblia sa Aklat po ng Awit, chapter 121, verses 1 to 8. Ating pong babasahin. Ang sabi po dito, tumingin ako sa mga bundok. Saan manggagaling ang tulong para sa akin? Kay Lord manggagaling ang tulong na kailangan ko. Siya ang nag-create sa langit at lupa. Hindi siya papayag na matumba ka. Ang nag-iingat sa iyo ay laging gising. Siya ang nagpo-protect sa Israel. Di siya natutulog kahit idlip man lang. Si Lord ang nagbabantay sa iyo. Lagi mo siyang kasama. Ipagtatanggol ka niya. Sa umaga, hindi ka mapapaso sa init ng araw, at sa gabi, hindi ka masasaktan ng buwan. Iingatan ka ni Lord sa lahat ng panganib, safe ang buhay mo sa Kanya. At babantayan ka ni Lord saan ka man pumunta, ngayon at magpakailanman. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat sa araw na ito, na sa bagong pag-asa, bagong araw, na pinahintulutan mo po kami bilang isang pamilya na magkasama-sama even in online. Dalangin po namin na ikaw ang maging sentro at rason ng lahat ng aming gagawin. Pangunahan mo po kami lahat sa bawat bahagi ng gawain na ito. Ikaw ang magbigay ng kalakasan, magbigay ng karunungan. Ikaw ang magbigay ng stability. Ikaw ang magbigay ng kaayusan sa lahat ng aming gagawin. Mangyari na sa mga oras na ito, ikaw ang mangusap. Buksan mo po ang aming mga puso't isipan at maranasan ka namin sa aming kalagitnaan. Lord, ikaw ay napakabuti sa mga nakalipas na panahon, nakalipas na araw, sa kabila ng mga bagyo, kabila ng mga unos, mga problemang dinanas ng bawat isa. Ikaw pa rin ang nagsisilbing sandigan at kalasag po namin. Ikaw ang aming naging kalakasan, ikaw din ang nagsustain sa amin. Kaya sa oras na ito, pahintulutan mo po kami na sama-sama ka po namin purihin. Sa araw na ito, turuan mo po kami nang sa ganun mas makilala ka namin at maibigay namin ang tamang papuri at pagsamba na deserve mo because of who you are. Sa mga oras na ito, pangunahan mo po kami at itago mo kami sa inyong likuran. Mangyari na bigyan mo po kami ng mga salita na nanggagaling sa iyo na magsisilbing buhay, kalakasan at kapayapaan namin. Muli, sa mga oras na ito, nagpapasalamat na kami sa katagumpayan ng gawain na ito because you are great and you are our God. Salamat po, Ama. Binabalik namin lahat ng papuri, pasasalamat. In Jesus' mighty name. Amen. So, good morning po. I am Teacher Jason ng Word Central Ministry. Ang binasa po natin na scripture ay yung isa sa mga tinatawag po nila ng mga psalms or mga songs of ascents. So pag sinabi pong songs of ascents, ito po yung mga awitin na isinulat na karaniwang inaawit po ng mga Hudyo during the time that they go to the temple o sa Jerusalem po para i-celebrate yung mga festivals. Usually po nanggagaling ang mga Hudyo na to sa iba't ibang bayan. But during the time of this festival, sila po ay nagta-travel papunta po sa Jerusalem so that they can worship the Lord sa kanyang banal na templo. Okay. Ang title po ng pag-aaralan natin based sa scripture na ating binasa na kung saan, where does my help comes from? Pinamagatan po natin itong saan ako hihingi ng ayuda. Okay. Napapanahon po kasi during the times na ang isang tao, ang isang pamilya ay nangangailangan po ng tulong. He expects or he is praying and he is hoping na sana may magbigay ng tulong po sa kanya. May mag-extend ng help, may mag-extend ng kamay. May umabot at tumulong na buhati ng mga pasanin po nila sa buhay. Especially sa mga nakalipas po na araw na tayo po ay sinunod-sunod ng mga bagyo po. And nandyan na po yung mga naging pinsala ng pagbaha. And marami po sa atin hindi po nakapaghanap buhay. Marami po sa atin na stress sa loob ng bahay because
Yung mga problema po natin, hindi natin alam paano susolusyonan. Gayong tayo po ay nakakulong sa loob ng bahay, na nasisira ang ating mga gamit, at hindi tayo makapaghanap buhay. And we ask, sana may mga tao o may mga ah, personalidad na nasa position na kung saan sana maalala naman tayo. Sana yung mga nangangampanya noon na nagbabahay-bahay, sana naman bisitahin tayo. And somehow it is a sign of desperation, a sign of uh, need na during the time na tayo po ay nangangailangan, naghahanap po tayo ng mga tao who are able. We're looking for places na kung saan pwede nating itap, pwede natin pong hingan ng tulong. Nang sa ganon, maibsan man lang yung mga problemang kinaharap po natin. And even though this scripture is a message or an encouragement para sa mga pilgrimage o yung mga pilgrims, yung mga Hudyo na maglalakbay for a religious purpose ng papunta po sa templo sa Jerusalem. Even though this is a song about that situation, makikita po natin na based sa pag-aaralan po natin sa araw na ito, that yung help po na hinihingi ng bawat isa, hindi po siya malayo. Because there is someone na lagi pong nandyan, nag-aabang at inaantay po yung pagtawag po natin sa Kanya so that He can extend His help, so that He can remind us na hindi po tayo nag-iisa, na meron po tayong katuwang sa buhay na nag-aalala sa atin at nagmamahal po sa atin. At yun po yung pag-aaralan natin sa mga oras po na ito. Actually, in Exodus 23, verse 14 to 16, ang sabi po doon ng ating Panginoon, ipagpipista ninyo ako ng 3 beses sa isang taon. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampalsa. Ito po yung Feast of the Unleavened Bread. Tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampalsa. Ito'y gagawin ninyo sa takdang araw ng unang buwan, ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Walang haharap sa akin ng walang dalang handog. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng pag-ani, o ito naman po yung Feast of First Fruits o Feast of Weeks, tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin. At ipagdiriwang din ninyo ang pista ng mga tolda, o ito po yung Feast of Tabernacles, sa pagtatapos ng taon, sa pitasan ng ubas at ng mga bungang kahoy. It is a mandate from the Lord na sa mga naranasan po na pagsubok at pag-intervene ng ating Panginoon sa kanyang bayang pinili, ninanais ng Lord na ito po ay i-celebrate po nila taon-taon. It was specified in Exodus 3, there are specific 3 annual celebration o may mga 3 pista na sinasabi ang Lord sa kanila na dapat yearly i-celebrate nyo to. Ito po yung Feast of the Unleavened Bread na sineselebrate nila during the Passover. Yung Feast ng Pag-aani o Harvest at yung Feast of the Tabernacles. Okay, sinasabi ng Lord to for the purpose na huwag po nila itong makalimutan at yung mensahe at yung pagkilos na ginawa ng Panginoon on their behalf ay hindi po mabura sa alaala. Because it is normal sa ating buhay, maraming mga pagbabago, maraming challenges tayong malalampasan, maraming highs and lows. But in time, kung hindi po ito inaalala, napakadali pong makalimutan. Napakadaling makalimutan ng pagkilos ng Lord. Napakadaling makalimutan yung pagliligtas na ginawa niya. Kaya minarapat ng Lord na yung mensahe na itinuro niya sa kanyang bayang pinili ay may pass on from generations to generations sa pamamagitan po ng pag-celebrate ng mga pistang ito. What are these 3 pilgrimage festival? Itong pista po ng tinapay na walang pampaalsa, it celebrates yung tinatawag po na Exodus event. So, lagi po natin itong pinag-aaralan sa church upang ipaalala sa mga Israelita at sa mga susunod na henerasyon that there's one point in time na kung saan ang mga Israelita ay in slavery. Sila po ay inalipin ng mga taga-Ehipto. But God intervened through the life of Moses. Ginamit po siya as a deliverer.
Tinanggal po sila sa pagkakaalipin, sa oppression, sa paghihirap, at dinala po sila ng Lord sa kanyang bayang pinili. A land that is flowing with milk and honey. Ibig sabihin, from lack to fullness, from slavery to freedom. So ganun po yung mensahe po nitong pista ng tinapay na walang pampalsa. Sineselebrate po dito yung Passover. Sineselebrate dito yung Exodus ng mga Israelita. Nang sa ganun, ipaalala sa kanila sila po ay isang bayang malaya. Sila po ay isang bayang pinagpala. And second, pilgrimage na ipinag-uutos ng Diyos na taon-taon gawin kung nasaan ka mang lupalop ng mundo, basta sa araw na ito, sa buwan na ito, kailangan kayong pumunta sa templo sa Jerusalem to celebrate the Feast of the Harvest o Pista ng Pag-aani. And it commemorates po yung incident po sa Pentecost. What is that incident? It is the giving of Torah o yung pagbibigay ng commandments ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Moses nung siya po ay nagpunta sa Mount Sinai. So ito po ay pinapaalala na ang salita ng ating Panginoon ay siyang buhay ng kanyang bayang pinili. It is the compass na kung saan magtuturo po sa kanila ng tamang guidance. It is the life na kung saan magbibigay sa kanila ng satisfaction at fullness in life. And the third pilgrimage na dapat nilang gawin, okay, yearly, is yung tinatawag na Pista ng Tolda. Alam naman po natin, nung sila po ay nililigtas ng ating Panginoon, papalabas ng Ehipto, napakadali po ng route na yon papunta sa bayang pinili. But the Lord knows the hearts of His people. Alam niya na may kailangan pong ayusin. That is why minarapat ng Lord that they wander around doon sa wilderness for 40 years. What could be a travel which can be done in days or months, inabot po yun ng 40 years bago po sila makaabot sa bayang ipinangako ng ating Panginoon. And who sustained them? Sino po ang nagpakain sa kanila? Sino po ang nagprotect sa kanila through those times na sila po ay nasa ilang? It is the Lord. And ito pong Pista ng Tolda o Tabernacles, ito po yung in a way, commemoration, pag-aalala, ala-ala, na during the time na sila po ay wala pa sa pinangakong lugar o bayan ng ating Panginoon. Sila po ay kung saan-saan po tumitira. Naglalatag po sila ng mga tolda. Naranasan po nila yung pagkalinga ng ating Panginoon. Na during the times that they are traveling, nandyan po yung pillar of cloud to protect them from the sun. At during the times naman na kinagabihan na sobrang lamig po, kung nasan po sila, the Lord became a pillar of fire upang bigyan po sila ng comfort. During the time na nagugutom sila, nagbibigay ng mana ng tinapay ang ating Panginoon. At during the time na nangangailangan po sila ng inumin, the Lord quench their thirst. Kaya ito pong 3 festivals po na ito, sabi ng Lord, taon-taon, pumunta kayo sa Jerusalem. Yung pag-sacrifice nyo ng travel, at habang nagta-travel kayo ay inaawit nyo yung mga history ng pagkilos ko sa inyong kalagitnaan, ay magsisilbing kaparaanan upang wag nyo akong makalimutan. Upang maunawaan nyo that without me, you are nothing. Without me, you cannot experience the fullness of life kahit saan ka pa man naroon. Okay? These 3 pilgrimage festivals ay very important po sa mga Hudyo. And they are still celebrating these festivals. Although hindi na po, since wala po yung templo, they are celebrating it sa iba't ibang mga sinagoga. But still, this pilgrimage, ipinagpatuloy po yan ng mga Jews nang sa ganun yung story ng pagkilos ng Panginoon on their behalf ay hindi po mawala. So bakit po natin to inaaral? This pilgrimage is a very important foundation para maunawaan po natin yung binabasa po natin kanina na awit, chapter 121. Because in 121, in-specify po doon yung lahat ng mga panganib na nararanasan usually nitong mga pilgrimage na to habang sila po ay papunta po sa templo o sa Jerusalem. Una po dyan na panganib o pagkahirapan
nung pilgrimage po nila o nung paglalakbay po nila is yung dadaanan po nila at yung pupuntahan nila. The temple ng Jerusalem, it is situated on a hill. Okay po. Nasa may hill po yan, medyo matarik po yung papaakyat po niyan. Hindi po patag ang lugar, bibihira pong patag. And mabato, parang disyerto. Ibig sabihin, kung ikaw ay magta-travel papunta po sa temple, kailangan may sufficient ka po na dadaling pagkain. May sufficient ka na kagamitan na gagamitin mo so that you can celebrate the festival sa may templo. So lahat ng kakailanganin mong bitbitin, lahat ng kailangan mong dalhin, dapat ready na yan. Because along your journey, hindi ka pwedeng bumalik dahil malayuan po to. At the same time, matatarik po yung dadaanan nyo. Napakapagod, kumbaga ma-exhaust ka talaga ng todo. At the same time, napaka-delikado po nito. Pwede kang madulas. Pag nadulas ka, pwede mabagok ang ulo mo. And it is a reality na during the time na may mga ganitong pilgrimage, meron din po dyan na mga namamatay. Meron din po dyan na nagkakasakit o naaaksidente. That is why it is very dangerous kapag may mga ganitong pilgrimage na hindi ka po handa. So pinaghahandaan po talaga nila itong mga pilgrimage na to, na ang destination po nila Jerusalem Temple, but still yung journey po nila ay napakahirap. Number 2, ano po yung danger na na-experience nitong mga Hudyo po na to, mga Israelita na papunta po sa temple. Ikalawa po is napakahaba po ng journey. Sa atin po, pag sinabi po natin pupunta tayo sa malayong lugar, napakadali po because there are transportation. Pwede kang sumakay ng MRT, pwede kang mag-aeroplano, mag-bus, kumuha ng private na sasakyan. Okay, pwede kang sumakay in public vehicles. Napakadali po, and pinakamalayo na siguro 2-3 araw na journey. Na comfortable ka, nakaupo ka, binibigyan ka ng pagkain. But this pilgrimage, inaabot po yan ng weeks or months. And usually per day, yung haba po ng nilalakbay nila, it is around 6.5 to 16 kilometers. So imagine niyo po yan, kung 10 days ang travel mula sa tinitirhan mo ngayon papunta sa templo, wala kang sasakyan, kailangan mo lakarin. It takes around, sabihin natin 10 days, 160 kilometers na yun. Okay? Tinalo mo pa yung Bataan Death March. And kailangan po nila yung gawin, taon-taon. So kung iisipin mo, kung ako ba, pipili ng bahay, malapit na lang sa Jerusalem. Nang sa ganun, hindi mapapalayo. But usually, yung bahay po nila, malalayo po yan. Malalayong bayan. But still, imagine niyo po habang naglalakbay sila by foot, mainit ang araw, di po ba? Tapos paggabi napakalamig, tapos naglalakad lang sila. Okay? Tapos kailangan nilang gawin yan at 3 beses kasi 3 annual festivals. Kailangan po nila yung gawin. Imagine niyo po yung pagod. Okay, na kanilang pong nararanasan. And it is a very dangerous kasi ma-exhaust talaga sila kung hindi po nila ito pinaghahandaan. Number 3, ginagawa po yan during the summer months and winter months. Kasi kung titignan po natin yung festival na to, yung Passover o yung kung saan sineselebrate yung Feast of the Unleavened Bread, it is done during the first month ng March or April. Yung Pentecost naman, kung saan sineselebrate yung Feast of First Fruits or Harvest, sineselebrate yan 3rd month ng May or June, while the Feast of the Tabernacles ay sineselebrate naman September, October. So medyo mula sa napakainit papunta sa pinakamalamig. Tapos imaginein mo, hindi siya usual way of life mo. So kung sa ngayon nakatira ka sa isang magandang tirahan, naka-aircon ka, bigla kang aalis sa tahanan mo, magta-travel by foot, nang sa ganon, after a week or after a month, nandun ka na sa templo. It is something na para kang naka-experience sa isang pandemic. Sanay ka na nasa labas, then bigla kang papasok sa loob. May changes sa pamumuhay po nila na hindi siya basta-basta. Kumbaga, hindi something na madaling mag-adjust. Okay, malaking pagbabago po ito sa buhay nila. Kaya mararanasan din po nila dyan yung, in a way, yung frustrations, yung pagod,
yung questioning bakit ba nila to kailangan gawin. But still, the Lord wants them to celebrate this festival taon-taon. There are other dangers kasi yung papunta sa Jerusalem, marami magnanakaw dyan. Marami po yung unexpected events, pwede kang maligaw. Kung naiwan ka ng grupo, pwede kang even yung mga ibang kasamahan mo ay magawan ka ng merong mga pagtatalong mangyari, merong magkasakitan, or along the journey, pwedeng merong maaksidente. So, marami pong pwedeng mga pagkakataon na hindi inaasahan na pwedeng mangyari. That is why, ito mga pilgrimage na to ay napakadelikado po. At the same time, pagdating nyo po sa lugar po na yun, imagine millions of people nandoon. Saan po lahat titira yon? Saan kukuha ng pagkain? And there's a danger of overcrowding. At nandun na po yung challenges ng supply po ng pagkain. Kasi yung pagkain na dadalhin mo, minsan sufficient siya sa journey. Pero pag nandun ka na, yung festival na yun, hindi naman siya isang araw lang. So, weeks po yung mga yan. Then habang sineselebrate mo, syempre kailangan mong punan yung mga pangangailangan ng inyong pamilya. So, napakahirap po talaga nitong pilgrimage na to. Kaya, pagbabalikan natin ngayon, itong awit 121, verse 1 to 8, at i-situate po natin yung sarili natin dun sa kalagayan po nitong singer po na to, nitong umawit na to. Sabi niya, tumingin ako sa mga bundok, saan kaya manggagaling ang tulong para sa akin? Saan kaya manggagaling yung ayuda? Sino kaya magbibigay ng ayuda sa akin? Kasi alam naman po natin, it is a very dangerous journey. Okay, habang naglalakbay sila, nakatingin po sila, probably tinitignan po nila yung mountain kung saan nakatayo po yung templo ng Jerusalem. Naku, layo pa. Kaya ko pa kaya itong travel na to? Kaya nagtanong po siya, saan ako hihingi ng strength? Saan ako hihingi ng tulong? Kaya sinagot agad nitong psalmist. Okay, bago pa mag-wonder, bago pa siya makapag-isip, at bago pa niya i-magnify yung mga paghihirap po niya, sinagot niya na agad yung sarili niya. Wala akong ibang pagkukunan ng tulong, kundi kay Lord. Kay Lord manggagaling ang tulong na kailangan ko. Siya ang nag-create ng langit at lupa. So inalala niya si God bilang creator, bilang maker. Isa siyang Diyos na naglikha ng anumang nakikita ko. Gaano mang kahirap itong pinagdadaanan ko, my maker is my helper. Ang ibig po niyang sabihin doon, I have unlimited help. Kung hihingi ako ng tulong sa Kanya, hindi siya mauubusan ng lakas, hindi siya mauubusan ng kaparaanan. Kaya lahat ng pangangailangan ko, okay, sa Kanya ko hihingi, hindi ako mapapahiya, at hindi ako magkukulang kailanman. Parang binabasa po natin yung awit 23. It is the same thing. Although ito, sa perspective po ito ng isang manlalakbay papunta po sa templo. Sabi niya, ang layo ng pupuntahan namin, ang laki nitong bundok na to, hindi naman ako makakahingi ng tulong sa bundok, hindi naman ako makakahingi ng tulong sa kung kanino pa man, bagkus hihingi ako dun sa may likha ng bundok na ito, dun sa may likha sa amin, hingi ako ng tulong kay God. Siya na aking creator, siya ang magsisilbing helper ko. In verse 3, sabi niya, hindi siya papayag na matumba ka. Even though the terrain, yung dadaanan po nila ay mahirap, matarik, mabato, mainit, ang sabi niya, hindi siya papayag na matumba ka. Si Lord ang magsisilbing, kumbaga sa hagdanan, siya yung hawakan mo. Siya ang mag-iingat sa iyo habang ikaw ay naglalakbay sa umaga. Even during the time na ikaw ay nagpapahinga sa gabi. He will be your watchman. Sabi niya, lagi siyang gising. Babantayan ka niya. Sa oras na may panganib, i-advise ka niya kaagad o poprotektahan ka niya. Siya ang nagpoprotect sa Israel, sabi niya po sa verse 4. Hindi siya natutulog kahit idlip man lang. Because minsan, di po ba, even though tayo po, we want to protect everything and everyone na valuable sa atin, tayo po ay minsan nauupos din ang ating kakayahan, nauupos din po yung ating kalakasan.
And malingat lang po tayo sandali, minsan doon po tayo nasasalisihan ng mga panganib, ng mga aksidente, o ng mga hindi inaasang pagkakataon. But this scripture is telling each traveler, each pilgrims, na habang tayo naglalakbay, hindi hahayaan ng Lord na tayo ay matumba, na tayo ay manghina, na tayo ay mapahamak, because He is a Lord who watches over us. Si Lord, sabi sa verse 5, ang nagbabantay sa iyo, lagi mo siyang kasama, ipagtatanggol ka niya. So ano man pong panganib yan, even though there are bandits along the way, even though there are rattlesnakes sa may disyerto na pwedeng magpahamak sa atin, merong magbabantay at magpe-prevent sa atin na tayo ay mapahamak. Yun po yung awit, yung essence ng awit. And in verse 6, ang sabi po, sa umaga hindi ka mapapaso sa init ng araw at sa gabi hindi ka naman masasaktan. Ang ibig lang po sabihin nito, all day and night, pinapaalala po sa kanila kung paano kumilos ang Diyos during the times na sila po ay nasa wilderness, nasa ilang, that the Lord became a pillar of cloud and a pillar of fire, nang sa ganun magsilbing init at lamig nila sa oras ng pangangailangan to give them comfort. Sinasabi po dito sa verse 6, the same thing, habang kayo ay naglalakbay, hindi kayo pababayaan ng Diyos. He will become your shield, siya yung magiging refuge ninyo, siya yung magiging tanggulan ninyo sa oras ng inyong pangangailangan. Verse 7 sabi, iingatan ka ni Lord sa lahat ng panganib, safe ang buhay mo sa Kanya. Okay? Even though meron kang dalang kalasag, may dala kang sufficient na pagkain, nagsanay ka upang may pagtanggol mo ang iyong sarili, but that has a limit. Sinasabi ng verse 7 na to, during the time na kung saan hindi mo na kayang punan yung pangangailangan mo, there's a Lord that cares for you. Okay? He will protect you at all times, He will keep you safe, and He will provide for you. And verse 8, it sums up all nung binanggit po natin from verse 1 to 7. Sabi, babantayan ka ng Lord. Okay? Meron kang guardian saan ka man pumunta ngayon at magpakailanman. Yung guardian mo, ang concern niya is kung ano po yung makakabuti para sa iyo. Kaya itong Psalm 121, even though you are not a pilgrim, pero may mga pangyayari sa buhay mo na kung saan dumadanas ka ng pagsubok, yun yung journey mo ngayon, o dumadanas ka ng plenty, o dumadanas ka ng anumang problema. Okay? It is a message that reminds us na meron kang pwedeng sandigan, meron kang pwedeng pagkatiwalaan na tutulong sa iyo. Okay? Hindi ka man natulungan ng kapitbahay mo, hindi ka man nakumusta ng mayor ninyo, o ng councilor ninyo, o ng kagawad ninyo. Ang Lord lagi kang kinukumusta. Ang Lord laging nakabantay sa iyo. At laging nandyan siya para isustain ka, laging nandyan yan para tulungan tayo sa lahat ng ating pagsubok at paglalakbay sa buhay. Ngayon, based sa binasa po natin na to, there are three things na in-emphasize ng awitin po na to. The first emphasis was given na ang Lord po ay Creator. In verse 1 and 2 sabi, tumingin ako sa mga bundok, saan manggagaling ang tulong para sa akin? Kay Lord manggagaling ang tulong na kailangan ko. Siya ang nag-create ng langit at lupa. Alam natin that during the pilgrimage, ang focus ng mga pilgrims, makapunta sa city, makapunta sa Jerusalem, at makapunta sa templo so that they can worship the Lord, their God. Pero alam nila that during that journey, okay, they cannot trust Jerusalem, they cannot trust the temple to sustain them. So, ang nilalagay po nila yung heart nila, yung trust nila, that during this time na kung saan ako'y naglalakbay, kahit gaano to kahirap, I can trust that the help would come from my Creator. Okay, my Creator who has unlimited ability, unlimited power. Very important po ito na maunawaan po natin because maggagaling po dito yung mga principles na pwede po nating matutunan later. The Lord, our Creator, is someone na dapat po nating isaalang-alang. Huwag po nating ilaan yung focus natin dun sa destination lang. Okay? Because the focus here is not to go to Jerusalem
so that we can worship the Lord. Napag-aralan natin ito before, during the times na ang Lord ay dinil niya yung concern po ng Samaritan woman. Okay, pinaglalabanan doon, saan ba tama mag-worship? Sa temple ba ng mga Samaritans o sa temple ng mga Hudyo? Time will come na hindi po doon hindi po location ang magiging basis ng pagsamba, kundi kung ano yung reason o object ng yung sinasamba. Okay, ng yung pagsamba. And sinasabi po, kailangan kang sumamba sa espiritu at katotohanan. Sambahin kung sino siya at sambahin kung ano ang kakayahan ng ating Panginoon. Kasama siya because He is the one who will enable us to properly worship Him. Kaya instead of looking unto the mountain as the destination or just the goal, okay, tinuturuan po tayo dito that the Lord being our Creator, we must look unto Him. We must look unto God dahil alam po natin, kinakailangan po natin i-shift yung focus natin because there are times iniisip natin, makarating lang ako dun sa dulo, solved na lahat, mawawala na lahat ng paghihirap na to. No. Kasi sa haba-haba ng journey mo, pagdating mo dun sa Jerusalem, hindi naman nawawala yung pagod mo eh. Hindi naman nawawala yung mga naging pagsubok mo. But when you look unto God, even though nasa journey ka pa lang, it feels na parang nandun ka na sa destination mo. Why? Because yung inaasam-asam mong destination, sinasabi niya sa iyo, I am your creator and I am with you. Okay? Kasama mo siya along the journey. Kaya tinutulungan po tayo dito na i-shift po natin yung ating focus. Ano man po yung mithiin natin at naisin natin sa buhay, wag po yun yung maging focus natin. Instead of focusing on the gifts, focus on the gift giver. Instead of focusing on the bounty o yung fruitfulness ng pangako ng Lord sa atin, mas ituon natin yung focus natin, yung heart po natin dun sa nagsusustain at nagbibigay ng pangako po na yun. Because doon po nakasalalay lahat. Okay? At pinapaalala niya, wag mo lang alalahanin yung dulo. Alalahanin mo na along the way, okay, hindi kita iniiwan, hindi kita pinababayaan. I am your creator. I know your inside out. I know what gives you happiness. I know what gives you fullness in life. Kaya, lagi mong alalahanin na kailangan mong tumingin sa akin. Number 2, pinapaalala po ng Psalm 121 that the Lord is their watchman. Ang sabi po niya, hindi siya papayag na matumba ka. Ang nag-iingat sa iyo ay laging gising. Siya ay nagpo-protect sa Israel. Di siya natutulog kahit idlip man lang. Si Lord ang nagbabantay sa iyo. Lagi mo siyang kasama at ipagtatanggol ka niya. Ibig sabihin po na to, as a watchman, ito po yung, minsan ito po yung mga tinatawag na spy. Okay? They pumupunta po sila sa lugar na kung saan pwedeng daanan ng kaaway. At pag nakita nilang malapit na po yung mga kaaway po nila, babalik po yan sa bayan to warn the whole community so that the community can prepare themselves, protect themselves against the impending na panganib. And it is also someone who looks out. Pwede po yan na, in a way, parang security guard na habang nagbabantay ka, habang natutulog ka, for example, may nagbabantay sa iyo. O kaya nasa bangko ka, alam mong hindi ka basta-basta magagawa ng makakapasok yung mga, sabihin natin, magnanakaw because there's someone who is looking out on your behalf. Hindi mo kailangan all the time mawalan ng kapayapaan na paano ko ba ito ipe-preserve, paano ko ba ito pangangalagaan, paano ko ba ito po-protectionan. Sinasabi po dito, the Lord is the watchman. Ibig sabihin, nakikita niya lahat, may kakayahan siya sa lahat ng bagay, kaya niyang protektahan ka sa anumang pong pagkakataon at anumang pong panganib na yung pwedeng maranasan. Okay? Watchmen safeguards fields and vineyards. Ito po yung example during harvest time. Kasi during harvest time, hindi po may iwasan na pwedeng may mga magnakaw din po ng ani. Kaya ang role po ng mga watchmen is i-prevent po yung mga ganyang pagnanakaw. And God-appointed prophets, even prophets, tinatawag po yan ng mga watchmen. Kasi during the time na kapag ang bayang pinili ng Lord, nasasway na po yung landas, namamali na po sila ng way of life, nagpapadala po ang Lord ng spokesperson. Okay, nagpapadala po yan ng propeta to serve as a watchman. Ang role po niyan, pangalalan po sila ng sa ganun, iwanan po nila yung mga maling o yung mga maling takbo ng kanilang pamumuhay so that they can avoid the judgment of God o yung penalty nung pagsuway po na yun. So God appointed prophets as spiritual watchmen over the souls of His people. At sinasabi po dito,
Kung ang Lord ang ating watchman, kung tatayuan po natin yung kabutihan at kapangyarihan po niya, hindi po tayo matitinag kailanman. Okay? Isa man yung paglalakbay, isa man yung pagsubok sa buhay, or you are undergoing a season in life na kung saan nahihirapan ka, tayuan mo lang yung kabutihan ng Lord. Ito po yung sinasabi nung awit 121. At hindi ka matitinag, mananatili ka nakatayo. Number 3, the Lord is not just a creator. He is not just a watchman, but He's a helper, a keeper. Hindi po siya helper na maid. Okay? Ibig sabihin po ng helper, someone who strengthens you, someone who goes into your behalf during the times, lalong-lalo na pag hindi mo na talaga kaya. He is a counselor, a cheerleader, okay? A strengthener, a shield, and He is a keeper. Ibig sabihin, kumbaga kung ikaw ay tupa, siya po yung nagiging guard around you. Okay, pinoprotektahan ka sa anumang panganib. At na-experience siya ng mga pilgrims. Ang sabi nila sa umaga, di ka mapapaso sa init ng araw. Para kang nakapayong kay God. At sa gabi, hindi ka din masasaktan ng buwan. Kasi hindi lang po sa umaga po yung panganib, even at night times, okay, yung mga mababangis na hayop, nandyan din po yan. Yung mga rattlesnake, nandyan din po yan. Yung lamig ng gabi, even though walang mababangis na hayop, walang mga magnanakaw, yung lamig po ng gabi itself, okay, it is dangerous for their health. Kasi sinasabi po dito, at all times, umaga, araw, okay, nandyan po ang Panginoon to protect them. Iingatan ka ni Lord sa lahat ng panganib, okay, whether accidents, whether yung iba't ibang crimes, whether yung mga pagnanakaw, babantayan ka ng Lord saan ka magpunta at magpakailanman. Okay, Psalm 91. Okay, it is a psalm na sinulat po ni Moses nung sila po ay nasa wilderness. Ang sabi po, kasi inaalala niya yung pagkalinga ng Lord. Sabi, He who dwells in the secret place of the Most High God shall abide in the shadow of the Almighty. Okay? Imaginein mo, ang Lord ay isang malaking pakpak. He embraces you and He protects you. As long as you are in His shade, okay, you can experience comfort, you can experience yung warmth ng pag-ibig po niya. Hindi mo mararanasan mag-isa ka, hindi mo mararanasan na at loss ka, hindi mo mararanasan na nagkukulang ka. Yun po yung pinapaalala po dito sa Psalm 91 in relations to Psalm 121. Araw-gabi, ibig sabihin lang po niyan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. That God will preserve you. Poprotektahan ka ng Lord. Okay? Kung isa ka man masarap na ulan, God will preserve you. Okay? Hindi ka mabubulok. Hindi ka mapapanis. Yun lang po yung sinasabi po dito. Tutulungan ka ng Lord sa lahat ng mga pangangailangan mo. Okay? Lagi po siyang nandyan. Lagi siyang makinig. As long as your heart is unto Him, as long as na yung hinihingi mo ay ayon po yan sa kalooban po niya. Ngayon, naunawaan na natin, hopefully, yung awit 121 in relation po dun sa konteksto po niya. Kasi context po yung inaral po natin ngayon. Inaral natin yung context na kung saan every time na inaawit to ng mga pilgrims, okay, it speaks about their experience, yung mga panganib, yung mga paghihirap na dinadanas nila so that they can worship the Lord sa kanyang banal na templo. Pero ano naman po ngayon itong significance na nitong Psalm 121 sa kapanahunan po natin? Because wala naman po tayong inaakyat na bundok. Okay, hindi rin naman tayo inuutusan ng Lord na pumunta tayo sa Jerusalem para doon po i-celebrate ang mga festivals na to. So, what is the significance of Psalm 121 in our times? Unang-una po, Psalm 121 is a scripture na gagamitin ng Lord to remind us na hindi po tayo nag-iisa. God wants to remind you, you are not alone. Alam po niya yung condition mo. Kilalang kilala ka po niya. Okay? Gusto ng Lord na alalahanin natin yung Passover. Bakit? A Passover, okay, it speaks about the time that the Israelites are in slavery. Sila po ay lipin, sila po ay stuck sa isang mapang-alipin, nagpapahirap na bansa. They are trapped. Pakiramdam po nila, powerless sila. Pakiramdam nila, wala na po silang hope. Okay? But upon calling unto the Lord intervened in their lives. At ano po yung sagot na ibinigay ng Lord?
during the times na sila po in slavery, the Lord gave them a Passover. The Lord God take them out of Egypt para dalhin po sila sa lupang pangako. Okay? Yun po yung essence na sinasabi ng Lord na hindi ka nag-iisa. Alalahanin mo nga yung Passover. Alalahanin yung powerlessness at hopelessness ng mga Israelita. Okay? Nung sila ay walang kakayahan, nung sila ay talagang alipin ng bayang Ehipto, nagawa kong iligtas sila. Okay? Sa pinakamakapangyarihang bansa. Because I am a God who is able, yun po yung sinasabi ng Lord. And merciful po siya. And gracious po siya. At ginawa po niya yon para iligtas po ang kanyang bayan. Kaya sabi niya, hindi ka nag-iisa. Alalahanin mo yung Passover. Never ko kayong iniwan. At never ko kayong pinabayaan. Number 2, sabi ng Lord, you are not alone. Alalahanin mo yung Pentecost. Pentecost, ito po yung pista ng pag-aani. Okay? Pero during the time that we experience plenty, napakalaki po nung temptation na kalimutan ng Lord. Pag ikaw po ay naghihirap, napakadaling tumawag sa Lord. But during the times na ikaw ay yung pangangailangan mo, meron kang kayang i-sustain, meron kang malaking bank account, meron kang magandang business o magandang trabaho na kayang mag-sustain ng pangangailangan mo. Minsan ang hirap alalahanin ng Lord. Why? Because yung needs mo, it makes you feel na wala ka ng kailangan sa buhay. Kasi sinasabi ng Lord, remember the Pentecost. Bakit ko kayo pinag-aani? Okay? Bakit ko hinihingi yung first fruits? It is to remind you na yung pagbibigay ko sa inyo ng aking salita, okay, it means the source of true satisfaction and source of true life ay nanggagaling, walang iba kundi sa akin. Kahit gaano man yung plenty na nararanasan mo ngayon, okay, o kung pagsubok man yan, kahit gaano yung kalaki, ang nais kong gawin mo ay unahin mo ako sa iyong buhay. You must put me first, put my word and put my will as top priority ng iyong buhay. Because without it, you cannot experience my kingdom, you cannot experience yung love na kaya kong ibigay sa iyo, and you cannot experience yung stability at kapayapaan na naibibigay ko dun sa mga taong nagpapasakop sa akin. Kasi sinasabi ng Lord, using this Psalm 121, yung message po na to, you are not alone, just remember the Pentecost. Okay? So that you will put God first always in your life. And number 3, sabi, remember the tabernacles. Yung tabernacle, it speaks about during the time nasa wilderness po sila. Ginutom ko ba kayo doon? Nauuhaw ba kayo ng todo doon? Wala kayong sandals for 40 years. Pero naputpud ba yung mga kasuotan nyo sa paa? Nagkapaltos-paltos ba ang inyong mga paa? Okay? Nilamig ba kayo sa gabi? Nasunog ba yung balat nyo sa umaga? Okay, pinapaalala sa kanila ng Lord, di ba I have provided for you? Di ba binigyan ko kayo ng mga tahanan? Di ba prinotektahan ko kayo? Because I am a God who can sustain you, help you, and protect you. In the same manner, okay, bawat isa po sa atin, kahit sabihin po natin na tayo mananampalataya, hindi nangako ang Lord na ang buhay po natin ay walang mga pagsubok. Okay? Ang pinangako niya sa atin, despite of all these trials, okay, tayo po ay magtatagumpay. Okay? Nang sa ganun yung kaparaan, yung kalooban niya at yung mga kaparaanan na nais niya po sa ating buhay ay mapangyari. Because yung glory, hindi dapat sa atin, yung glory, ibig sabihin yung reason bakit to natin nalampasan lahat, it is all because of Him. Yung glory dapat nasa ating Panginoon. Kaya sinasabi niya dito, hindi ka nag-iisa, alalahanin mo yung times na kung saan ikaw ay nasa ilang, ikaw ay dumadanas ng pagsubok, ikaw ay nihanda ko. I have sustained you, I have helped you, and I have protected you. Okay? God reminded us to Psalm 121, hindi po tayo nag-iisa. By just looking at the 3 pilgrimage na sinasabi ng Lord na taon-taon i-celebrate nila. Okay? It speaks about yung bawat bahagi po
ng buhay po natin, kung ano man po yung dinadanas natin o kung ano man po yung season natin ngayon sa buhay. Pwedeng nasa season ka na ikaw ay stuck. Ikaw ay in slavery ng isang maling habit. Okay, maling habit na kung saan nagbubunga to ng pagkasira ng iyong kaisipan, pagkasira ng iyong katawan, pwedeng wrong habits ng pagkain, pwedeng wrong attitudes and perspective in relationships. Ang sabi ng Lord, alalahanin mo yung Passover. Hindi kita iniwanan dyan. Kaya kitang tanggalin dyan sa slavery na yan. Kahit sabihin mong powerless ka, sabihin mong wala kang kakayahan, kaya kitang tanggalin dyan at ikaw ay gawing malaya. Okay? Walang imposible sa Lord. Pwedeng nasa time ka naman ngayon, nasa season ka naman ng Pentecost, and it is a tempting season na kung saan kalimutan ng Lord. Sinasabi niya, okay, yung nagbigay sa iyo ng kakayahan so that you can experience all those blessings, all those fullness. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sinasabi niya, unahin mo ko sa lahat ng bagay. At ni kailanman ay hindi ka magkukulang. Okay. Bagkus, lahat ng iniisip mong pangangailangan mo, I will add them into your life so that hindi ka na magkukulang magpakailanman. Or probably, you are experiencing trials in your life, situations in your life. Possible, dinidiscipline ka ng Lord. Or possible, may dinedevelop sa'yo na character ng Lord nang sa ganun, maayos mo yung relasyon sa iyong asawa, sa iyong pamilya, sa iyong business, sa iyong mga katrabaho, sa iyong school. Okay? Kanya-kanya lang po tayo ng pagsubok. Pero meron po tayong iisa ng Diyos na nagsasabi, I will sustain you. Basta ang focus po natin, ituon natin sa Kanya, alalahanin po natin yung mga miracles na ginawa po niya. Even kung hindi man sa mga Israelita, balikan nyo lang po. Balikan nyo lang po yung mga pagkakataon na kung saan iniligtas ka ng Lord, nag-provide ng Lord. Pwede na po yun na in a way magsilbing fuel. Nang sa ganun, tulungan ka na alalahanin ng Lord, nandyan siya, hindi ka pinababayaan, siya magsusustain sa'yo. Hindi mo man naiintindihan ngayon, the Lord knows everything, the Lord knows ins and outs of our life. Alam po niya kung anong gagawin so that we can depend on Him. So, the Lord wants to remind us, hindi po tayo nag-iisa. Okay? And aside from this, nais din po ng Lord na maintindihan po natin na hindi tayo nag-iisa, but at the same time, we can depend on Him. Okay? During the times na tayo po kasi ay nahihirapan o during the times gusto natin mag-prosper in life, kalimitan po nakatingin po tayo dun sa mga pangarap po natin. Pangarap na trabaho, pangarap na ipon, pangarap na business, pangarap na relasyon, pangarap na posisyon sa buhay. Nakatingin po tayo dun sa mga bagay na yon. And we expend all our efforts, we expend all our strength, our resources, nang sa ganun ma-attain natin yung mga bagay na yun. And not at all times na-achieve natin yung mga bagay na minimithi po natin. There are times we fall short. Actually, most of the time we fall short. But this psalm in Awit chapter 121, it is a reminder na sinasabi ng Lord, anak, dumipende ka sa akin. Dahil ako able, ibig sabihin ng able may kakayahan. At the same time, I am a faithful helper. Pag sinabi kong tutulungan kita, tutulungan kita. Okay? Even during the times na hindi mo deserve yung tulong ko, tutulungan kita. Why? It speaks about my character. Okay? I am an omnipotent God. Walang mahirap sa akin. Kaya kitang tulungan. Ano man yung pinagdadaanan. He is our creator. We can depend on Him. Sabi nga po niya, di ba, kina Abraham at Sarah sa Genesis 18:14. Meron bang mahirap sa akin? It is during the time na kung saan, in a way, mapapatawa ka na lang. No? Napakatanda na ng mag-asawa na ito so that pangakuan sila ng Lord na magkaroon pa ng anak. Sa tingin-tingin nila sa kanilang mga sarili, medyo pa nagpapatawa si Lord, nagjo-joke. Is it a false hope? Kaya ko bang panindigan yung sinabi niya na magkakaroon pa tayo ng anak? Pero sinagot lang ng Lord sa kanila, is anything too hard for the Lord? Okay?
Walang mahirap sa Diyos. Same thing na sinabi po ng Lord kay Jeremiah during the time na may national crisis sa kanilang lugar. Is anything too hard for the Lord? Wala pong mahirap sa Diyos at wala pong imposible sa Diyos. Number 2, during the times na may pangangailangan tayo, tempting na humingi ng tulong sa kapwa. Tempting na humingi ng tulong sa mga taong nakakaangat sa atin. And also tempting to magnify our problems. Kung wala tayong mahingin ng tulong, magpo-focus na lang tayo sa problema. Inuulit-ulit natin yung problema natin sa kaperahan, problema natin sa katawan, sa health natin, problema natin sa trabaho, problema natin sa relationship natin. Yun yung mga minamagnify natin. But this scripture sinasabi, we must depend on God. Kaya sinasabi, i-shift natin yung focus from the earthly troubles to heavenly hope. We must magnify or meditate on God and not on people who cannot be trusted, or minsan people, pwede mong pagkatiwalaan but they are not able. Okay? Maraming taong gusto kang tulungan pero sila din mismo ay wala din kakayahan. For example, ba't ganon yung mayor namin o yung mga uh, opisyales sa aming bayan, ba't hindi kami matulungan? Probably sila din nasalanta. Okay, gusto man nilang tumulong, sila din mismo nawalan po sila ng kakayahan. Kaya hindi po natin kailangan iaasa lahat ng bagay doon sa mga nakaupo sa posisyon. Okay? We must also pray for them kasi baka sila din po ay nahihirapan o dumadanas din ng pagsubok. Instead of finding reason to pinpoint yung kahirapan mo at isisi to sa ibang tao, we must shift our focus from our troubles, okay, o yung mga earthly dependence po natin, i-shift natin papunta sa ating Panginoon. So that yung yoke niya ipatong natin sa ating balikat at doon tayo makakuha ng tunay na kapahingahan. Tignan natin behind the scene, ano ba yung mino-workout ni God na dapat natin matutunan sa kabila ng mga pagsubok na to. Kasi hindi niya pahihintulutan ng isang bagay na wala siyang ituturo. Okay, whether it is a good thing na character na dapat mong i-develop, or is it a form of discipline na may kailangan kang baguhin sa buhay mo. Lagi pong may blessing behind dun sa mga tragedies o trials na pinapahintulutan ng Lord. That's why during those times, we must depend on Him and ask Him na buksan po niya yung mga mata po natin nang sa ganun maunawaan po natin yung situation. And third, we can depend on Him. Second, we can depend on Him as our watchman. Okay? Tatandaan po natin ng Lord, binigay niya po yung mga magulang natin magsilbing watchman. Okay? Sila po yung mga ambassador ng ating Panginoon, mga kinatawan ng ating Panginoon. They look unto our needs, they protect us sa mga pangangailangan natin, even sa mga panganib na pwedeng dumating po sa ating mga pamumuhay. Nandyan po yung mga magulang. Nandyan din po yung mga in-appoint na leaders po ng ating Panginoon, whether sa ating lipunan and especially sa ating church. Nandyan po yung mga church staffs, church leaders, Bible study group leaders, okay, sa iba't ibang mga ministry na pinahintulutan ng Lord na makapag-participate tayo. Why? Because these leaders acts as watchmen. So, lagi po natin silang tulungan, lagi din natin silang i-respect. Because these people, okay, double po yung accountability nila. As they watch their own life, they're also watching yung life ng mga pinagkatiwala ng Lord sa kanila. Okay? Even though at times hindi naman talaga beyond their control, but these people nilalagay ng Lord so that meron ka laging ipaalala sa iyo na binabantayan ka ng Lord. Hindi ka niya pinababayaan, ginaguide ka niya. Kapag may nakikitang mali sa iyo, nandyan ang mga taong ito. Okay? Hindi po sila killjoy. Actually, yung mga pagkakamali na nakikita nilang naranasan nila o naranasan ng ibang tao na nagdulot ng kahirapan o kasakitan sa buhay, kapag ginaguide nila kayo to avoid those things, that is a blessing. Imagine mo kung ang dinadaanan mo pala ay papunta sa isang dead end. Sayang lahat ng effort, di ba? Sayang lahat ng resources na itinuon mo. Kung sanang nalaman mo lang na nonsense pala yung paglalakbay na ginagawa mo. And it is such a blessing kapag may mga ganong leader na magtuturo sa mga, hindi lang po sa kabataan, sa bawat isa na lumalakad sa Panginoon. Okay? Imagine mo yung journey na yan. Kung sanang nakinig lang ako nung bata ako, di po ba?
Lagi ko itong sinasabi sa mga youth. Sa mga youth, makinig lang kayo. Yung mga pinagdaanan namin pagkakamali at yung mga itinuturo ng Lord, ipinapass on namin sa inyo so that maging guide ninyo yan. And during the time na kung saan sinunod nyo yan, pagpapalain kayo ng ating Panginoon because yung salita po niya, sabi niya, pag may obedience sa salita niya, nagbubunga po yan ng pagpapala. Okay? Salvation from destruction, but also fullness in life. Hindi lang siya material things, even satisfaction in life. But during the time that you disobey, even the counsel of your leaders, counsel of your parents, sinusuwayin mo po yun, still, gagamitin ka pa din ng Lord. Okay? Minsan, as an example, kung ano po yung kahihinatnan ng pagsuway. Okay? In any case, magagamit ng Lord ang storya mo. Pero pipili ka na lang talaga. Gusto mo bang gamitin ka ng Lord for the good, as a good example, or gamitin ka ng Lord as a bad example? Okay? At the end of the day, ang Lord, sinasabi niya, pwede kang dumipende sa akin. Alam ko may pangangailangan ka, physical, emotional, mental, spiritual. You can depend on me. At ako ay laging nandyan para bantayan lahat ng sulok o lahat ng bahagi ng iyong buhay. Ipapakita ko sa iyo kung ano yung mga problemang posible mong kaharapin o yung mga panganib na pwede mong kaharapin. Ililihis kita sa mga yan, ilalayo kita sa mga yan, basta makinig ka sa akin. And at the same time, yung mga bagay na magbubunga na mabuti sa iyo, ipapakita ko sa iyo yung mga bagay na ito, i-open ko yung doors of opportunities nang sa ganun, maranasan mo yung pagpapalang inihanda ko from the very beginning. And yun yung essence ng pagkakaroon po ng watchman. Okay, imagine mo, mag-isa ka sa buhay, walang naggagay. Okay. Saan mo ipaparis yung buhay mo? It is a need natin, natural need natin, ng tinatawag natin na model. Okay? Kasi ang buhay po natin, isinasabuhay natin according siya dun sa image po na meron tayo. Kung ang image natin ay hindi siya image ng ating Panginoon, na itinuro niya sa ating mga magulang, yung binubuo natin na uri ng pamumuhay, baka hindi siya mag-lead into something that is fruitful, hindi siya mag-lead into something that benefits not just yourself, but those people na dumadaan po sa buhay po natin. Kaya ang Lord, as a watchman, He also gives us His word. Okay? Tulad ng pagbibigay niya ng commandments sa mga Israelita to Moses at Mount Sinai. Sinasabi niya, yung wisdom ng Panginoon, yung salita niya, binibigay niya sa kanyang bayang pinili, binibigay niya sa kanyang mga anak, okay, binibigay niya po sa atin, so that we can navigate life with wisdom. Ma-avoid natin yung mga pagkakamali ng iba, ma-avoid natin yung mga wrong paths, ma-avoid natin yung mga wrong influences, ma-avoid natin yung mga wrong, okay, yung sinasabi na false hopes, false satisfactions. And eventually, ma-avoid po natin yung mga gawain ng ating kaaway. Okay? Yun po yung essence po ng sinasabi niya. He is our watchman. We can depend on Him. And syempre, we can depend on Him as our helper and our keeper. Hindi na lang siya helper or keeper ng mga pilgrims. Helper at keeper siya ng bawat isang nananampalataya sa ating Panginoon. Habang tayo naglalakbay sa buhay Kristiyano, okay, poprotektahan tayo ng Lord in times of plenty and in times of emptiness. Okay, sabi nga sa Proverbs, di ba? Nanalangin siya, Lord, wag mo akong gawing sinungaling. Wag mo akong pagyamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lang, ibigay mo sa akin. Baka kasi kapag managana ako, masabi kong hindi na kita kailangan. Baka i-reject kita, Lord. At baka naman kung ako'y maghirap, matuto ako magnakaw. At pangalan mo ay malapastangan. Because yung buhay ko, it represents your image. The way I live my life, may epekto po siya sa aking magulang. At bilang ang Diyos ang ating magulang, okay, if I am good, then God is glorified for His goodness. If I live a life na medyo pasaway, then medyo contradicting siya sa imahe ng ating Panginoon. Kaya sinasabi, ang Lord ginaguide tayo. Hindi lang during times of emptiness, but most especially during times of plenty. Kasi during times of plenty, pwede kang kainin nung plentiness nung fullness na na-experience mo ngayon, lalong-lalo na if that is a material wealth or positional na strength na meron ka ngayon. Marami pong tao na
pinaintulutan ng Lord na yumaman, but kinain po sila ng sistema. Kinain po sila that they glorified more on the wealth than glorifying the giver of health and glorify the giver of wealth. Okay? Nakalimutan nila kung sino dapat yung unahin at kung kanino dapat talaga dumepende. And meron naman, nasa kanila na lahat. They forget about God, and God allowed a certain event in their life na wala po sa kanila lahat. Then, babalik pa rin sila sa ating Panginoon. Kaya pinapaalala lang ng Lord, huwag mong ilaan ang iyong sarili. Huwag kang magdepende sa kung anumang bagay na nakikita lang ng iyong mata. Okay, you must learn and you must be reminded na sa akin ka lang dumepende. Ako lang ang tutulong sa iyo at magpoprotekta sa iyo. He is before us, behind us. Ibig sabihin, nasa harapan natin, nasa likod natin, nasa taas natin, nasa baba natin. He is our shield, our refuge. Imagine mo yan. You are surrounded by the love of God. You are surrounded by His protection, by His provision. Ibig sabihin, walang anumang gawain ng kaaway ang makakapanaig sa iyong buhay so that hindi mo maranasan yung kasiyahan o yung fullness ng life. When you are following the Lord sa iyong buhay. Dahil lang, promise ng ating Panginoon, tutulungan niya tayo at poprotektahan niya tayo. Even yung nangangailangan ng emotional, mental, physical, or spiritual comfort, okay? Tayo po, sanay po tayo sa mga call centers, may mga pangumaga, may mga graveyard shift. Kasi gusto po ng kumpanya na yung mga customer po niya na kanyang inaalagaan, kapag sila po ay tumawag, laging may handang tumulong sa kanila, may bibigay ng suporta sa kanila. Alam po natin ng Lord, ganun po yung ipinapaalala po sa atin. Okay? Anumang oras, anumang panahon, maganda man ang kinalalagyan mo sa buhay o nahihiraman ka man sa season na ito. Okay? I will be your emotional comfort. I will be your mental comfort, your physical comfort, your spiritual comfort. Nandyan ako palagi 24/7. And imagine that access. Na noon, kailangan mo munang, in a way, sa paniniwala nila, kailangan mong pumunta sa templo para doon ka mag-worship. Pero pinapaalala sa atin ng Panginoon, hindi na ganun. Dahil sa ginawa po ng ating Panginoong Jesucristo, yung barrier po na yon that sets us away from the Lord. Okay? Minerge po yan, nag-bridge ng gap. Okay? Ang ating Panginoon. May direct access po tayo sa ating Ama. We can call unto Him, we can depend unto Him, and we can experience some comfort na kaya po niyang ibigay. He is our assurance in times of uncertainty. Hindi mo man siya maintindihan sa ngayon, yung dinadanas mo. Pero ito lang po yung sigurado. Siya po, pwede kang makasigurado na tutulungan ka niya at hindi ka niya pababayaan. At bilang pagtatapos, okay, pinapaalala ng Lord sa atin. Okay. Minsan kasi po, kapag ikaw po ay dumadanas sa isang kasalatan sa buhay, ibig sabihin yung may mga needs ka, may mga burdens ka, may mga pagkakataon na feeling mo kailangan mo ng help. More than the supply and goods provided, yung meron lang tao na makaalala sa iyo, yung may magre-reach out lang sa iyo at sasabihin, okay lang yan, hindi ka nag-iisa, naiintindihan ko yung dinadanas mo. Actually, yung blessing na may taong magre-reach out sa iyo, nakakaalala sa iyo, at sinasabing hindi ka nag-iisa, susuportahan kita, naunawaan kita. Okay? It is more than the goods. It is more than the supply na kinakailangan mo. More than siya dun sa pagkain na kailangan mo. More than siya dun sa emotional health na kailangan mo. More than siya sa peace of mind na hinihingi mo. Yung maalala mo na meron someone na nagsasabi sa iyo na hindi ka nag-iisa. Yung journey na dinadaanas mo, okay, kasabay mo ako naglalakbay dyan. It strengthens us and it satisfies the longings of our soul. At yun po yung mensahe na nais po na iparating sa atin ng Panginoon. Bilang our Creator, our Watchman, our Helper and Keeper. Okay? Kaya niyang ibigay yung supply na kailangan mo. Sabihin mo, kaya yung wala kang makain ngayon, or may problema ka sa finances, o may problema ka sa relationship, o may problema ka sa trabaho o business. Kayang ibigay yan ng Lord. But more than that, ang gusto niyang ibigay
is yung assurance na hindi ka nag-iisa. Okay? Na lagi kang may kasama sa buhay, na nakakaunawa sa dinadanas mo ngayon, at lagi siya nandyan para tulungan ka. At dahil ganun po ang ating Panginoon, isipin po natin yung mga kapatid natin, kaibigan natin, okay, na posibleng dumadanas ng pagsubok ngayon. Minsan, yung tawag mo lang, sapat na ma-experience nila na hindi sila nag-iisa. Tulad ng Diyos na nagpapaalala sa atin na siya yung helper natin, siya yung keeper natin. Okay, wag po kayong matakot kasi minsan natatakot tayo na tumawag po tayo, yung may mangumusta sa atin kasi alam natin, naku, hihingi ito ng tulong sa atin. Minsan ang kailangan lang nila is may makaalala lang sa kanila na hindi sila nag-iisa. Okay, and that creates in them, that strengthens them, and that somehow gives them yung encouragement na kailangan nila magpatuloy, okay, ma-empower sila. At ganun po lagi ang ginagawa ng Lord sa atin. Okay? So that, kung ganun ang ginagawa ng Lord, gawin din po natin sa iba. Okay? Become a blessing sa iyong sariling kaparaanan. Okay? Not just only financial, not just material wealth. Okay, become a blessing kung saan ka man gagamitin ng ating Panginoon. And with that, tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, you are so good and you are so great. Okay? I am not just a pilgrim in this life, but I am journeying this life na kasama ka. And that makes all the difference. Salamat sa pagkakataon na ipinapaalala mo that I am full, that I am complete, that I can be satisfied in all areas of my life, in all seasons of my life, because you are the God who sets me apart. You are a God who goes before me, behind me, above me, and below me. Okay, you are my shield and my refuge. Salamat po, Panginoon, at sa bawat pamilya na kasama po namin, I pray that you bless them and protect them. Remind them that these things na dinadaanan po ng bawat isa, it is just a season. Allow them to realize kung paano ka po kumikilos. Makita nila yung kabutihan mo despite of all these things. Makita nila yung seeds of blessings despite the tragedy, despite the trials, despite the sufferings. At makita po nila, Panginoon, na walang ibang tunay na nagmamahal sa kanila kundi ikaw lamang. Okay, maalala nila yun, hindi sila nag-iisa at you are always there for their good. Okay, alalahanin yung pangangailangan nila, alalahanin yung protection, yung comfort na hinihingi nila, na kaya mo po ibigay yon. Basta sila po ay tumawag po sa inyo. Muli nagpapasalamat kami, Ama. I pray that you bless each and every one. Okay? I pray na mas iparanas mo po yung presensya mo sa aming kalagitnaan. I pray tanggapin mo po yung walang sawa po namin papurit pagsamba because you always bless us. You bless this church, Panginoon, with your presence. Salamat po. Ito po ang aming samot dalangin in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless po sa inyo lahat and happy birthday po pala Teacher Ninang Kay. God bless po sa inyo and pagpalain po ang inyong family. Thank you po. God bless.